After a 1-week break ay sa wakas malalaman natin kung ano na nga ba talaga ang tunay na kalagayan ngayon ni Yuta. Dahil ngayon ay lumabas na ang spoilers para sa paparating na chapter 269. Kaya huwag na natin patagalin pa. Let's go. Nagsimula ang panel sa kung saan ay makikita si Maymay na may kausap na matanda. Na sa sumunod na panel ay makikita naman na ang nagmura pala kay Yuta ay indeed si Maki Zenin pala. Dahil ngayon ay makikita na nagbalik na pala si Yuta Okkotsu sa kanyang original na katawan na kasalukuyang pinapagalitan ni Maki dahil sa ginawa nitong risky move noon. Habang sina Megumi naman ay dumating na rin na kinamusta naman ni Maki, in which ay ayon naman kay Megumi na medyo hindi pa raw siya okay dahil sa epekto raw ng Unlimited Void noon ni Gojo. At nang hihingi na sana ng paumanhin sina Megumi at Yuji dito ay nagsalita naman dito si Kusakabe na di na raw kailangan pang gawin nila ang paghingi ng paumanhin kasi biktima lang naman daw si Yuji ng mga plano ni Kenjaku. At noon ay sa totoo lang daw isang ayon raw talaga itong si Kusakabe sa pagpapa-execute kay Yuji. Nabuti na lang daw ay may utang na loob daw siya kay Principal Yaga. Maya-maya pa ay dito na ipinaliwanag sa kung papaano raw nakabalik si Yuta sa kanyang original na katawan. Na ayon dito na nung wala raw si Yuta sa kanyang katawan ay ang ginawa raw pala ni Rika ay maintain daw nito ang kanyang katawan matapos na i-trinate ito ni Shoko. At matapos daw na nag-expire ang limit ng curse technique ni Kenjaku ay kaagad naman daw siyang na-reconnect sa kanyang original na katawan. So it all thanks to Rika mga kaibigan na maintain niya sa mabuting kondisyon ang katawan ni Yuta Okkotsu. At pasensya na mga kaibigan dahil hindi pa masyadong detailed ang explanation natin dito kasi rough translations pa lamang ito. Kaya don't worry cause I'll go in depth sa full chapter review naman natin. Anyways, matapos niyan ay diniscuss naman dito ni Maki ang kanilang isinagawang plano noon mula sa pagpatay kay Kenjaku, sa paggamit ng Executioner Sword para tapusin sana si Sukuna hanggang dun sa recorder part na ginamit ni Yuta ang curse speech ni Maki sa loob ng domain expansion. Nabanggit rin dito ni Todo ang kanyang pagtulong kay Yuta sa sneak attack kay Kenjaku. Maya-maya pa habang pinag-uusapan nila ang tungkol naman sa curse speech noon ni Maki ay bigla namang may nagsalita na sorcerer at ang sorcerer na yan ay walang iba kundi si Hirome Higuruma na buhay pa pala. Napaliwanag pa niya na siya raw ang nakaisip noon na i-activate ang curse speech sa loob lamang ng domain expansion. Paliwanag pa niya na kung hindi lang daw siya pinaglalaroan ni Sukuna at sineryoso raw talaga siya ay malamang sa malamang ipatay na raw siya ngayon. Na ayon naman kay Kusakabe na isa raw talagang prospect o prodigy itong si Higuruma na nakapag-survive pa rin matapos ang ginawa ni Sukuna sa kanya noon. At considering na si Higuruma ay naging sorcerer lang daw for at least 2 months pa lamang. Maya-maya pa ay makikita naman na dumating na rin sina Miguel at Laru na kung saan ay na-mention din sila dito ni Maki na may malaki raw talagang contribution itong dalawa sa laban. Matapos yan ay nagpasalamat naman si Yuji sa ibinigay umano ni Yutang curse tool sa kanya which is itong mga gauntlet pala mga kaibigan. Isiniwalat din dito na ang lugar sa kung saan sila nanonood noon sa Gojo vs Sukuna fight ay nasa loob pala ng katawan ni Rika na makikita itong Rika na nakalutang mga kaibigan. Habang ayon naman dito kay Hakari na buti na lang daw ay na-manage ng maipalayo si Uroumi kay Sukuna noon. Na-mention din dito ni Todo ang kanyang pagkukulang noon na di niya na-rescue si Yuji at Choso nung natrap sila sa loob ng domain expansion ni Sukuna. Na kung saan ay sagot naman ni Yuji na wala daw dapat sisisihin sa nangyari. Kasabay niya na ipiniliwanag din dito na na-rescue daw pala si Maki noon ni Todo dahil pala sa tulong ni Miwa. Also nagsalita rin dito si Momo na nafe-feel bad daw siya dahil hindi siya nakapag-contribute daw sa laban habang si Hakari naman ay gusto raw pala niyang makaharap si Sukuna noon. In which ay dito na idineklara ni Wiwi na siya raw ang MVP sa laban na yon. Bagay na ikinainis naman ni Kirara. Matapos yan ay nabanggit naman dito ang contribution ni Maymay sa pagpapakalat ng simple domain kina Yuji since na ayon kay Kusakabe na ang simple domain sana ay may binding vault tradition na hindi raw dapat ito ililik sa mga curse users. At from here mga kaibigan ay napakaraming explanation na dito na i-discuss patungkol sa new shadow style simple domain at ang binding vow nito na nagpo-prohibit na ibahagi ang technique sa ibang sorcerers unless kung galing ito sa new shadow school hanggang sa isiniwalat din dito ni Kusakabe na siya raw pala ang head ng new shadow style simple domain school o new shadow school. Bagay na ikinainggit naman ni Wiwi na gusto sana niya maging head ng new shadow school kaya sinabihan siya ni Maymay na sa susunod na lang daw. At matapos ang conversation na yan na isa palang flashback mga kaibigan ay balik dito sa present na dito ay pinagpatuloy mga kaibigan ang unang eksena na nakita natin kanina. So dito na nga kinausap ni Maymay ang matanda. Natanong pa ng matanda na kung magkano raw. Sagot naman ni Maymay ito raw ay tungkol sa buhay nitong matanda at it seems na may kasunduan nitong dalawa mga kaibigan. At from here on out medyo confusing at the same time interesting ang mga natitirang panel mga kaibigan. Kasi matapos masabi ni Maymay na ito raw ay tungkol sa buhay nitong matanda, ay dito na pinagpawisan ng gusto ang matanda. Nasabing bakit
nandirito tayo. Sa tingin mo ba na ako ang head ng angkan? Nasagot naman ni Maymay na may tinanong raw siya na kakilala niya. Nabanggit din dito ni Maymay ang tungkol sa pag-gather niya ng mas marami pang disipulo at ang umangat sa ranggo ng 3 great families ng Jujutsu na ang Gojo, Kamo at Seinen clan. Kaya dito na mas lalong kinabahan ang matanda na sabi nito na wala raw talaga sanang makakaalam nito. Natanong pa nito kay Maymay na ang intensyon daw pala ni Maymay ay ang i-dominate raw pala ang entire Jujutsu world kasama ang Jujutsu headquarters. Na maya-maya pa'y na-mention dito ng matanda ang pangalan ni Master Tengen. At alam ko sa ngayon ay medyo confusing pa talaga ito mga kaibigan, lalo na sa dialogues na to na rough translations pa lamang. Anyways, matapos niyan ay ipinaliwanag naman ni Maymay ang importance ng pera at kung ano rin ang ambition na di raw nabibili ng pera. Na habang nagpapaliwanag si Maymay dito ay mas lalo pang natakot itong matanda, kaya dagdag pang sabi ni Maymay na kung mapafall na raw ang Seinen clan at kung magkakaroon ng alitan at mag-aaway-aaway na ang Gojo at Kamo clan, ay ayon kay Maymay ay mamamantsahan daw ang pangalan ng kanyang kuya dito. Pero na-anticipate niya raw na mangyayari raw talaga ang event na to. Matapos masabi ni Maymay ang mga salitang yan patungkol sa mangyayaring somewhat clan wars, ay makikita sa huling panel na pinatay ni Maymay ang matanda. Man, grabe. 2 chapters na lang ang natitira at magtatapos na ang JJK, pero ano na naman ito mga kaibigan, parang ini-introduce tayo ngayon sa isang new villain at bagong paparating na arc. So dito mo natin tatapusin ang spoiler reviews sa last panel na yan mga kaibigan, kaya be sure na abangan nyo rin ang full chapter review natin para mas maintindihan pa natin ang somewhat medyo confusing pa na chapter na ito, lalo na sa parte na yan dito kay Maymay, because I'll do an in-depth review sa full chapter 269. Ayan, maraming salamat. Kaya na may kung gusto nyo ang ating video, can I get a like, comment, follow, subscribe na rin for more videos like this, and see you guys again on my next video.